Ang mensahe ko po ulit ay sa mga kabataan na nag-umpisa pa lang, huwag kayong mawawala ng pag-asa na tuparin or gawin yung mga pangarap ninyo. At magsumikap kayo sa pag-aaral. Kasi kapag nag-aaral kayo, maabot niyo yung mga pangarap na. Yun mga kalingap, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So sa ngayon po, ang ating panahon ngayon ay medyo umaaraw na po ng kaunti. At nagpapakita na po si Haring Araw sa kabila po ng mahigit isang linggong pag-uulan, no, dito po sa Kabikulan. So ito na guys, pag-usapan na naman natin ngayon, no, ang buhay ni Krista na kasama ang kanyang mama o ang kanyang nanay. Dito po sa vlog ni Kalingap Tata, alamin din po natin guys kung ano po ba ang kwento ng kanyang nanay. So yun guys, ayan, nakita nyo po dyan sa ating thumbnail. Ayan, Krista kasama po ang kanyang ina. Ayan. So dito guys, napakinggan natin kung ano ba talaga, papaano ba, saan ba nagmana si Krista, ano ba ang buhay nila noon, no, nung hindi pa sila na-vlog ng Kalingap. Kasi ito yung part 2, no? Sabi ko nga sa inyo, umpisahan ko sa umpisa, no? At araw-arawin natin hanggat sa malaman natin, dahil siyempre ako din gusto ko ring malaman ano ba talaga, saan ba galing si Krista, kanino ba siya nagmana, saan ba niya namana ang kanyang napakagandang boses. So dito malalaman natin, at huwag kayong umalis, subaybayan natin dahil mahaba po ito. Kasi po ang mga vlog ni Kalingap Tata, kulang-kulang 1 oras bawat video. Pero kukuha lang tayo dyan ng mga iilan. So dito guys, malalaman natin ang kwentuhan ni Krista at ni Kalingap Tata kasama po ang kanyang ina. So ito po, panoorin natin. At kumustahin ang kanyang pag-aaral, lalo na po ang kanilang kalagayan. At sana po mga Kalingap, huwag po nating kalimutang suportahan at subscribe po ang channel ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at siyempre kay Kalingap Rab. So ngayon po mga Kalingap, ay puntahan na natin ngayon si Krista. Uy, andito pala si Krista at ang kanyang mama. Naglalaba pala sila. Magandang hapon po, Krista. Ay, magandang hapon po ate. Oh, kita mo nandyan si Krista, oh. So makita mo dyan guys yung Krista na bagong gising. Makikita natin dito yung kanyang face. Ayan, tuloy. Mabilis. Ayun, dito pala si naglalabada kayo? Grabe. Bagay din talaga kay Krista guys na mahaba ang buhok. Ang sipag ni Krista. Ay ate, kumusta po? Okay naman po. Lalaba. Grabe. At bagyo po ay kahapon. Oo, bagyo nga. Walang pasok ngayon. Wala kang pasok ngayon, Krista. Po. Suspended. Ang lakas nga ng hangin kagabi. Siya po. Di pa nga po kami nakakapagwalis. Maraming pambasura. Kasi ang lakas ng hangin kagabi. Ta, ano na naman yung pinaggagawa mo dyan, ta? Nahulog na naman yung mga Kalingap Tata talaga, oh. Oh, may nasagi yata siya. So, kumusta po kayo, Nay? Saan po kayo nung pumunta kami dito? Nung nakaraang araw? Nasa Labo po kami kahapon. Nasa Labo. Opo, Guys, unang tingin ko pa lang, si Krista, namana ni Krista ang kulay niya sa kanyang ina. So, yun ang napansin ko. ano po kami ng laban po ng DMC. Kaya pala wala kayo dito kahapon, nung nakaraang araw. Grabe, ang sipag din ni Krista. Tumutulong siya sa paglalabada. Siya po. Para po matuto silang maglaba. Kanina pa kayo naglalaba? Hindi naman po. Konti lang gawa ng yung nabasa po kahapon ng mga maduduming damit kasi sobrang ulan. Ang lakas ng ulan kahapon. Ako pala nga si Kalingap Tata ate. Siya po. Kasama na ako ni Kuya Bal, ni Kalingap Rab. Kami ay mga charity vlogger. Siya po. Tumutulong sa lalo sa mga dalagita po na nag-aaral. Sa mga mga
lolo, lola, yung mga matatanda po. Yung kami po ay Malapit na tumutulong. din po ang mga senior. Ilang taon na po kayo? Ibig sabihin, Tats, lahat tinutulungan basta't deserve, no? Mapa senior man dyan, mapa dalagita man dyan, mapa nanay man dyan, basta't deserve pong tulungan. No? Pero hindi man po lahat na lang siyempre titingnan po yan. So wala pong pinipili ang kalingap. Kung deserve mong tulungan, nakita na talagang deserve tulungan, di tulungan. Kayo? Mapapit na po ako. 48. Ay, bata pa. Bata pa. 5. Ano po pangalan niyo po, ate? Ano po, Chi. Chi. Yun nga sinabi niya ni ano kahapon na umalis ka daw. Nanay sa Chi. Krista. Nanay Chi. So ang nanay ni Krista, guys, no? Si Nanay Chi, no? Sa mga bago nating supporters. Ayan. So pero guys, bago tayo magpatuloy, yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, yan guys, subscribe na po kayo. Pakipindot po ang bell button at para naman updated kayo sa mga ating gagawing reaction. At syempre, para mapabilang na rin kayo sa ating mga solid subscribers. Ayan, road to 300 na po tayo guys. So huwag niyo pong kalimutan. So ayan, tuloy tayo guys. So walang pasok ngayon, ano, Krista? So dito ka para tulungan si mama mo. Yan ang batang masipag. Pag walang pasok, nako, may naalala ako guys. Yung ibang mga bata kasi, pag may pasok, magpapaalam yan kay mama. Ma, bukas may lakad kami kasi walang pasok. Mayroon kaming assignment. Ma, bukas mayroon kaming gagawin doon sa... So mag-ano yan, maaga yan aalis. Pupunta sa ibang kaklase. Pero si Krista guys, mukhang ano no? Si Krista mukhang kabaliktaran kasi siya naglaba. Patuloy. Bukas pa po may pasok. Bukas pa, no? Siya po. Kasi pag bagyo, wala talagang pasok eh. So dito lang kayo, Nay. Opo. Dito lang po ako sa Pag bahay. ano, Tuloy po kayo. sige po. Pasok po muna Yeah. kayo. Pasok muna tayo, mga kalingap. Pasensya na po, inuubo ako. Pasok po. Guys, in fairness ako tinitingnan ko yung paligid. Kasi gusto kong umpisahan ang reaction ko sa umpisa. Kasi gusto kong masdan yung kanilang bahay. Yung bang sa labas. Kasi ang mahalaga kasi makita mo yung bungad ng bahay nila. Sabi nga, kung ano nila yung makita mo sa labas, yun din yung nasa loob. So, ang napansin ko dito, yan, mahilig si Kristang magtanim-tanim ng bulaklak at malinis yung kanilang labas. Tingnan nyo. Yan. Walang pasok ngayon, ano, Krista? Wala po. Cancel lang ano, no? Pasok kasi bagyo. Puro kami nasuka, sir. Nay, hindi man basura yung mga bulaklak, Nay. Tanim po yan. Kailan ganyan talaga pag bagyo. Basura. Basura. Upok mo So, na. ang bahay pala nila ni Krista, guys, mayroon silang balkonahe, no? Kumbaga, ang tawag niyan, para terrace ba yan? Yung bang pag may bisita ka, doon uupo sa bungad, yung pag may bisita ka, paupuin mo, hindi mo pa diretsuin agad sa loob, kumbaga dyan muna sa harapan. So, mayroon silang balkonahe, natanggapan ng mga bisita, which is maganda po yan. Krista. Aba na. Ayan, dito ka na eh. Na-surprise po kami Dito po kami nung nakarang araw at nabigyan ko po siya ng tulong sa pag-aaral niya. Yun nga, sinabi niya sa'yo na nag-alis ka daw at siya lang nung nakarang araw na abutan namin dito. So, kumusta na ano? Ayos lang po. Yung ano, binigay ko sa'yo, saan mo ginamit, Krista? Binigay ko po kay mama. Binigay mo kay mama mo. So, anong masasabi mo na na may kalingap na tumulong kay Krista ngayon? Magpapasalamat po ako kasi malaking tulong po yun sa kanya kasi para po sa pag-aaral din, sa mga kailangan niya sa kayong pag nalaban-laban siya. Alam niyo, sa totoo lang, malaking tulong talaga yung mga, yun nga ang sabi ko, di ba? Malaking tulong itong mga binibigay ng mga nagbablog, no? Katulad kay Kalingap Tata. Kasi kahit sabihin mong pa 1,000, 2,000, alam nyo guys, dito sa Daet,
hindi man dito ganun kadali ang buhay kasi ito ay probinsya na po, no, bayan. Ang dait lang po ay bayan, hindi po to syudad. Napakahirap po talaga hanapin dito ang pagkapirahan. Ang dait kasi either lang dagat, no, mangingisda ka or magsasaka. So, malaking tulong, no? At yan nga, sabi ko, ang Kalingap, hindi nyo na po mabubura yung pagdating sa pagtulong. Kilala po yan, no? So, tama ang sabi ni nanay na malaki talagang tulong itong binibigay, no? Baon, no? Pang baon ni Krista. At siyempre, pag naglalaban-laban daw sa ibang barangay, meron silang pamasahe. Meron silang pang-allowance. Meron siyang pamasahe ba? Oo. Yung nga, kininto niya sa akin na ano daw siya, lumalaban siya sa mga competition. Ano po yan? First time lang naman po niya maglaban. Parang nagtatry-try pa lang po. Hindi pa po talaga totally laban na try pa. Inay, maganda po yan, no? Lahat ho na mga magagaling kumanta, mga icon na kilala nating mga magagaling kumanta, nag-umpisa po sa ganyan. Ang kagandahan lang kay Krista, talagang malakas ang loob, no? Sa totoo lang, marami pong magagaling kumanta, kaso mahina ang loob. Kumbaga makita mo naman sa mga video kihan, ang gaganda ng boses. Pag sa birit din, pero may mga bata din talaga na hindi ganun katapang. No? Hindi kagaya kay Krista na sabi nga di baling matalo, okay lang. At least lumaban. No? Kumbaga try and try. Pa lang po. First time niya po sa SM. Pero yung mga, sa mga ano po, yung mga amateur, sumasali na siya. First time din po dito sa Mupo. Bali, Pero ano ang sabi kasi niya, yung Sa dati school po. sumasali siya kapag nanalo daw siya, di ba, Opo, may sa premyo, school. binibigay daw sa inyo. sa school po. Nakakatuwa si ano, no, si... Parang nag-try na po siya sa ibang ano. Pero guys, pansinin nyo dito ha. Kailan lang ba ito? 10 months ago, so wala pang isang taon. Itong vlog na ito. Ang face ni Krista rito napaka-baby face pa niya. Hindi pa kagaya ngayon, medyo nag-matured na eh. No? Mapansin mo parang hindi na siya 15 years old. Kasi sa laki din niya. Tapos medyo nag-matured talaga. Sa barangay tapos sa nag-audition siya. Nag-audition. Kasi may ano siya, may potential siya. Magaling siyang kumanta at maganda ang boses. Ano lang po nga sa kanya, kulang lang po talaga siya sa practice kasi Practice lang talaga. wala man pong nagpa-practice sa kanya, siya lang. Tapos, Uy! So ibig sabihin guys, wala siyang coach. No? Siya lang talaga. No? Siguro kung may marinig lang to si Krista na mga music, sinusundan-sundan lang. No? Talagang, lalo na kung ito'y na-handle pa ng isang magagaling na coach, no, pagdating sa kantahan. Tapos minsan pag yung naririnig kong hindi masyadong okay, parang ay mali, medyo baguhin mo ng konti. Pero hindi naman din ako manganganta kasi parang naririnig ko lang po. Ikaw na, nung kabataan mo, kumakanta ka ba? Ay noon po, pero ngayon Hindi na. Wala na. Pero saan naman na yung... Wala na pong hilig sa akin. Sa'yo ba naman na yung talent, na magaling Siguro kumanta? nasa kanya na po siguro ngayon. So walang naman ang talent sa'yo. So ibig sabihin guys, gifted siya, no? Hindi, kumbaga, ito maganda to, no? Kasi ang alam natin, yung iba baka sabihin na mana daw kay nanay yung boses ni Krista, pero dito ho inamin po nung nanay, hindi man daw siya manganganta. So ibig sabihin, napakaswerte din ni Krista guys, no? Kasi bihira po talaga, no? Karamihan kasi sa mga manganganta o sa mga singers, may pinagbanahan yan either nanay or tatay. Pero dito, wala no? Talagang nabiyayaan lang talaga itong si Krista guys ng kakaibang boses, no? Talaga, napakaswerte. Totoo lang. Wala na pong ano sa akin. Pero ang namana lang ni Krista sa'yo, ang kagandahan mo. Ay, Yon, walang doubt dyan, ta. Totoo lang, ta. Bumubula-bula ka na naman, ha. Huwag kang ganyan, Totoo naman, ayan. Kita nyo naman, guys, yung una-una sabi ko nga sa inyo kanina, na mana ni Krista, yung kaputian. Oo. At saka, syempre, yung kamukha. Kasi kahit ano na rin po, naglilipas na rin po. kahit na may edad na si ate, may tsura pa rin siya. Di sa totoo lang, no? Imagine niyo guys, ito, mga viewers natin ng mga Christianations dyan. Tama ba? Milkrination pala.
malnutrition, sabi nila. Tingnan nyo po guys ang sinanay, nung ilagay mo yung edad niya sa panahon na siya ay mga 18, yung mga 10, maano din si nanay. Talagang maganda din talaga, no? Ito yung mukha ni Krista na nakuha. No, ito yung mukha ni nanay noon. Itong si Krista nga ngayon. Kaya pala magaganda yung mga anak mo kasi namana sa iyo. Yun na lang po siguro mo. Oo. So anong pakiramdam mo Krista na may Team Kalingap na tumulong sa iyo? Masaya Nabigyan ka ng saya at pag-asa. Masaya po. Ano pa? Mas lalong nagtatag po yung tiwala ko sa sarili ko po. Nakaya ko. Pero Oo. ng mga sinabi niyo po na Mas lalong na ano yung ano mo, no? parang mas lalong, Mas lalong inspire. na-inspire ka. Oo. Opo. So halimbawa kung Kaya ang cute din ni Krista. Iba rin yung kanyang face talaga eh, no? Kumbaga, litaw na litaw. Sabi ko nga sa inyo, sa mga school, pag ganitong mga face mayroon ka, matik yan, kukunin kang muse, no? Sa mga palaro. Basta lagi kang kasali sa mga pa-contest, sa mga event, mga pageant. Angat na angat itong si Krista. kung siyempre may potential ka at kilala ka, soon at makilala ka at sisikat ka, di ka ba magbabago? Ano, Hindi Krista? po. Bakit? Kasi po, ang magbabago lang naman po yung kung nakilala po ako, ganun. Pero yung ugali po na kinagisnan ko, hindi po. Kung ano yung pagkakilala namin sa'yo, ganun Yun ka pa pa rin rin. po. Hindi ka magbago. Kasi naranasan kasi namin yan sa mga like sa mga vlog ni Kalinga Prab. Yan, pag natulungan na tapos sisikat at may sponsor na bigla na lang magbabago. Hindi ka ba katulad ng ganun? Hindi po. Mahita, wag mong ikumpara si Krista. Iba yan. Kukontrahin kita dyan eh. Ay, alam mo iba yan oh. Kasi alam niyo po, si Krista kasi dumaan no, sa hirap. So, hindi pwedeng magbabago. Kumbaga, ranas ni Krista ang buhay mahirap. So, kung umangat man siya, magbago man ang kanyang buhay, gumanda man ang buhay niya, mananatiling ganun pa rin siya. So, dyan mo po, yun ang kaibahan. No? Unlike sa yung iba na hindi naturo ng maayos, may mga bata man talagang gano'n na makilala lang ng kaunti, sumikat lang ng kaunti, nag-iiba na talaga. Pero si Krista, no, ayon mismo sa kanya, no? Galing mismo sa kanyang bibig, hindi siya magbabago. Sana nga hindi ka magbago. Kasi ito, pangalawang vlog pa lang natin to. Siguro sa mga pang-ilang vlog pa natin, mas lalo ka pang sisikat at lalo ka pang mas makilala ng mga viewers. At malay natin, pag magustuhan ka ni Kuya Rab, mailipat ka doon at vlog ka ni Kuya Rab, di ba? Opo. Kaya, so anong mensahe mo sa mga katulad mo ngayon na nagsusumikap sa mga Ang mensahe ko po ulit ay sa mga kabataan na nag-umpisa pa lang, huwag kayong mawawala ng pag-asa na tuparin or gawin yung mga pangarap ninyo. At magsumikap kayo sa pag-aaral. Kasi kapag nag-aaral kayo, maabot niyo yung mga pangarap na gusto niyo. Yan guys, ito sa mga viewers natin dyan na may anak, ito para sa atin to, kahit ako, no? Guys, napakagandang mensahe ni Krista, no? Siguro ito na yung pinaka-the best na marinig natin sa kanya na sa mga katulad niya nag-aaral, no? Ito iulitin ko, para ma-remind tayong mga magulang, no? Sa mga sumusuporta kay Krista, guys, alam ko may mga anak kayo na kasintulad nito or hindi man or nag-aaral man, no? Guys, pakinggan natin at kunin natin itong mensaheng ito para magamit din natin sa ating mga anak, sa iba pa man, sa mga pamangkin, kamag-anak. Ito guys, sinabi niya. na nagsusumikap sa mga Pakinggan natin. Ang mensahe ko po ulit ay sa mga kabataan na nag-umpisa pa lang, huwag kayong mawawala ng pag-asa na tuparin or gawin yung mga pangarap ninyo. At magsumikap kayo sa pag-aaral. Kasi kapag nag-aaral kayo, maabot niyo yung mga pangarap na gusto niyo makamit.
Di ba simple? Alam nyo, napakaganda nito eh. Ito yung mga sinasabi talaga guys. Kasi karamihan din naman, mayroon din naman tayong mailan-ilan no, na makita na ang mga kabataan ngayon guys, yung iba hindi nagtapos, hindi nakatapos ng pag-aaral. Bakit? Hindi nangarap. Di ba? Nangarap man, hindi nagtiyaga. Ang sinasabi ni Krista dito guys, napakalinaw eh. Oh. Diba oh? lang. Huwag kayong mawawala ng pag-asa na Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ibig sabihin, may pagsubok man, huwag kong sumuko. tuparin or gawin yung mga pangarap ninyo. Eh, ang problema, yung iba ayaw gawin ang pangarap. Sumusuko ka agad. At magsumikap kayo sa pag-aaral. Kasi Yun, ito ang pinakagusto ko talaga. Magsumikap kayo sa pag-aaral. Alam nyo, hindi ka guys sa asenso kapag di ka talaga nag-aral. Eh. Unless na lang kung ikay napakayamang pamilya at mana-mana na lang ang marami kang mamamanahin. Pero sa, di ba, sa mga katulad nating wala ding mamanahin at ikaw sa buhay, alam ko para sa akin ang susi talaga pag-aaral. No? Mag-aral mabuti. Kasi pag may tapos ka guys, makakakuha ka talaga ng magandang trabaho. kapag nag-aral kayo, maabot niyo yung mga pangarap na gusto niyo makamit. Yan. Kapag nag-aral kayo, maabot nyo yung pangarap na gusto nyong maabot. The best. The best ka talaga, Krista. No? So guys, makita mo dito yung sa edad niyang 14 or 15, ganito na yung mindset niya. Nakitaan ko si Krista dito guys na medyo may pagkaseryoso ang kumbaga nakatutok siya sa pangarap at the way siya sumagot, talagang napaka-matured. Yun, no? Matured siya mo sumagot. Kasi makita mo talaga, di ba, yung advice niya sa mga katulad niya. Ito yung maganda, no? Na hindi lang sa kilig or itong reaksyon nito guys, sana pag ma-share natin kasi ang kagandahan naman dito, dito wala pang kilig kasi wala pa dito si Idol Mikoy. Kumbaga solo pa lang ito. Pero dito pa lang guys, makakuha ka na ng magandang mensahe galing sa isang Krista. Di po ba? Mag-aral kang mabuti, huwag tatamad-tamad. Abutin mo ang pangarap mo kahit kaano kahirap. Ito yung mga talaga, no? O tuloy natin guys. Grabe. Ikaw, ate, anong pangarap mo sa Anong masasabi mo? Bilang isang anak si Krista, anong masasabi mo? Ang sa akin lang po ay makatapos siya sa pag-aaral para makamit niya yung mga gusto niya. Tapos kung ano man yung mararating niya ngayon, dapat lang siya magbago Dati. Kung ano siya ngayon, dapat. Alam mo kayo, itsura ni Krista, oh, si nanay. Totoo lang, pag mag-close, i-close mo siya, isusum. Ito din talaga si Krista eh. So, alam ko na pag si Krista ay mag-edad din 50, maging ganito na rin siya. So, copycat, oh, kalok-alike talaga niya. Ganun pa rin siya kung ano man ang kahirap na ng ano niya ngayon, yung tulong na nakukuha niya. Dapat, wag niyang porque may tumutulong sa kanya, medyo parang nag-iiba na. Oo. Kung meron nagtutulong sa kanya, pwede rin naman siyang tumulong sa iba. Oo, pwede. Wow! Alam mo, napakaganda din. Guys, itong ganitong salita, hindi to makuha mo sa, hindi to common. Ibig sabihin, yung sabihin sa iyo, pag tinulungan ka, tutulong ka rin sa iba, iilan lang ang nakitaan kong ganito. No? Yung iba, sasabihin, pag tinulungan kami, iingatan namin yung aming mga natanggap, pahalagahan. Pero si nanay, ang sabi niya, kapag tinulungan ka, tumulong ka rin sa iba. No? Kahit sa anumang paraan. Aba, maganda ito. No? Kagaya nito, lagi niyang minadvice kay Krista na tinulungan ka, tumulong ka rin sa iba. Maganda po. Magandang pundasyon ito na ma-absorb din ni Krista galing sa kanyang nanay. Pwede niya yung i-share. Oo. Kasi malaking tulong din yun sa kanya na may tumutulong tapos makakatulong din ito sa iba. Para yung habang bata pa siya, hanggang sa lumalaki siya, alam niya yung kung ano siya ngayon. Kung ano siya ngayon, no? Dapat talaga. Dapat ganun pa rin Ganun pa rin siya.
Simula nung bata pa siya, ate, ano siya bilang isang anak? Ano yung si Ano si talaga siya? Krista? Yung gusto niya talaga, porsigido siya. Yun. Sabi ko naman sa iyo, no? Makita mo din, no, sa panlabas at saka sa panalita ni Krista na iba yung kanyang mindset, no? Sabi nga dito, nanay niya mismo may sabi, ang napansin niya kay Krista, porsigido. Ibig sabihin, talagang hindi yung kagaya sa iba baga na parang okay lang, di ba? Ito porsigido. Porsigido siya. Kahit hindi ko alam, katulad nga nung sa SM nag-audition siya. Alam mo ba yun, nag-audition siya? Hindi ko po alam na nag-audition siya sa SM. Hindi mo alam? Nalaman ko na lang pagdating niya na nakasama na siya sa top 14. Top 14? Ala, kita nyo lang, nagsasarili siya ng galaw. Ibig sabihin, may mga pagkakataon, guys, na nasusurprise yung magulang. Dito mo talaga makitaan, no, na ang isang bata mayroong plano or porsigido. Kasi kita mo to, isipin mo ba naman, sa SM yan ha, pupunta ka doon, sasali ka, at yun nga, sa awa ng Panginoon, napasama siya, na hindi alam nung nanay. Mahirap yung ganon. Sige nga daw, ang ibang mga bata ngayon, guys, may ano yan, kasamang tiyahin or tita, tito, samahan doon, yung pampalakas loob, pero siya nagsulo. Kaya sabi ko nga sa kanya, wow, ano mo naman. Isa sa mga inangaan ko sa kanya, hindi siya mayain. Hindi po. Bukod sa maganda siya. Yan lang nagustuhan ko sa kanya, medyo makapagalagan mukha niya. Ganyan yung hinahanap ko, yung talagang very confident sa sarili, yung hindi Yan po mahiyain. talaga. Tsaka, Alam ko naman tayo, wala tayong lakas ng loob eh. Iba si Krista kasi yan kakaiba, no? Pag gifted siya, may lakas ng loob siya, may talento. Tayo medyo tayo eh. Medyo mahihain tayo eh. Hindi talaga po siya nahihiya. sobrang ganda ni Krista. Maswerte po kayo sa anak niyo po na may ganito kayo kasi yung talagang sabi kasi niya sa sarili niya na magsikap daw siya para gusto daw niyang matulungan kayo. Ano masasabi mo sa sinabi niya? Basta yung sabi ko lang po sa kanya, kung iniisip mo na, Kasi hindi niya iniisip yung sarili niya. Opo. Iniisip niya kayo. opo, In the future sabi ko kasi nga sa kanya, hindi habang buhay bata kayo. lahat ng yung katulad ngayon, may binigay siya kahapon kasi sa akin na 2,000. Bigay niyo nga daw po sa kanya. Grabe. Ay ngayon, naisip ko po, sabi ko, makakabili na siya ng uniform niya, yung pambihin. Kasi mas kailangan niya yun eh. Sabi ko nga po, tapos binigyan, sabi ko siya, sabi niya, Mama, bigay ko yun sa'yo, pero bigyan mo ako ng 500, bibigay ko kay Lula, kasi yung Lula niya, Wow. na ospital, Talagang ay wala siyang gamot na. Ngayon, pabibili daw niya ng gamot yung 500. Wow, grabe. Isa pa, no, si Krista niya sa lula, no? Talagang malapit siya sa lula. No? Ito yung napakaganda din. Kaya nga siguro si Krista, guys, nabibless kasi alam nyo ba, yung bata daw na mapagmahal sa magulang at sa kanyang mga ninuno o sa kanyang mga lula at lolo, pinagpapala. Yan. So, ito magandang mensahe din ito. Kita nyo naman, oh. Di ba, kahapon naiyak siya dahil sa kanyang lula. So ngayon naman, hingi siya ng pera kay nanay niya para mabigyan din si lula niya pambiling gamot. So maganda, no? Maganda yung pinapakita. At magandang ehemplo or magandang tawag nito? Halimbawa, no? Itong si Krista. Talagang hindi niya inisip yung pansarili lang niya. Inisip niya din niya yung ganyang Lahat, mahal lang sa po buhay. siya, yung kahit kaunti lang na yung halimbawa may makuha siya na kaunting premyo lang sa sinalihan niya. Yun, Sa akin na po niya. yun nga sinasabi niya sa akin pag nanalo daw siya, binibigay na daw sa inyo. Ang gawa ko naman po noon, Natutuwa na din kayo naman ate sa... Ay sa akin po, yung binigay niya, tinatabi ko lang po, tapos pamasahe ba, ganyan. Para wala silang, iniisip ko naman, para hindi yung katulad ng iba na may baon, tapos sila wala. Oo. Para meron din sila araw-araw. Minsan nga daw, sabi niya, pag pag naubusan siya ng baon, nilalakad nila daw. Minsan po, nalakad na lang. Sinisave na lang daw yung pera para pag sunod na araw, ay may Minsan po, ganun may ang magagamit gawin niya pa kasi siya. binibili niya ng project. Oo, yung gano'n.
Guys, ano mo, ang layo ng bahay ni Krista doon sa school. Ang alam ko, mga ilang, basta malayo siya. Kasi basod siya pumapasok. Ang uwi nito sa may barangay San Jose ata. So sa may tulay, no? Sa may ilog na malaki. May kalayuan. Basta may kalayuan siya. Hindi siya yung tipong malapit lang. Oo. Pero siyempre, no? May pangarap yung bata. Gusto makatipid. Kaya nagsisikap, no? Malayo, no? Malayo yan yung lugar nila. Instead sa yun sa iba, doon na lang nilalaan niya sa pinaka-importante. Tapos pag may papasirok siyang mga ano niya sa school, mga activity, mga ano ko na lang, mama, nakaano na ako. Sabi ko, hindi maigit. Kasi yung baon niya, hindi niya inuubos. Pinaglalaan talaga niya dun sa ibang, yung hindi na siya hihingi sa akin. Kasi alam niya naman na minsan, syempre po yung trabaho ng aking asawa, minsan, pag nasahod siya, minsan 15 days bago makasahod. Oh, 15 days, kailangan hintayin mo pa yun eh. Tagal. Tapos marami ka ng utang, babayaran. Oo, yeah. Siyempre, Ganyan na yun pag ano, ang hahati natin. Oo. Wala pang kinsenas, utang ka na naman. Utang na naman. Bago man lang dumating yung kinsinas, may ano na, dami ka ng utang, babayad ka na naman. Oo. Ganun lang naman lagi. Ikaw ano, Krista, anong mensahe mo kay mama mo na andyan siya lagi para sa inyo? Nagpapasalamat po. Siyam kayo magkakapatid, no? Opo. Binubuhay kayo ni mama mo. Ano si mama mo bilang isang ina? Mabait po, tsaka matyaga. Matyaga. Kumbaga po, sa mga problemang dumadating, lumalaban po siya. Malaban siya. Hindi siya nagpapatalo. Talagang ano siya, yung hindi siya nagpapatalo sa mga pagsubok, no? Strong lang. Strong siya, very strong. Kaya pala naman na din natin ay, kaya din pala naman na ni Krista yung ano. Correct. Na, Naman si yung Krista ugali nakamana. niya. That's kasi wala naman mangyayari pag magiging mahina ka, correct. lalo ka mahihirapan. Lalo kang mahirapan pag ano. Fight lang ng fight. Fight lang ng fight. So, nagpapasalamat din ako na natagpuan namin si Krista kasi talaga ni Krista. Deserve niya ng tulong. Salamat po. Kasi napaka potential talaga, napaka-talented na bata. Saka malayo ang mararating nito. Yun nga po Pag siya ay sinasabi ko nagsumikap. lagi, sabi ko, yung dati pa lang po sinasabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo, yung kakapalan ng mukha mo, diyan ka magiging, ano, Oo, kasi sa Ay, Nay, alam nyo, sa totoo lang, karamihan. Tingnan nyo, example na lang si Wamos. Alam mo, kaya naman si Wamos, sumikat yan dahil nag-audition sa, sa Philippine Got Talent ba yun? Tapos wala naman, kumbaga, doon, siya eh. Kinantsawan siya ng husto. Di ba si Wamos? O, tinan mo ngayon. Di ba? Nakilala. Dahil, yun nga, makapal talaga ang mukha ni Wamos. Oo, yun po ang kaibahan. Anyway, napakaswerte nga ni nanay dahil nga mayroon siyang anak no na katulad nito ni Krista. Yan. So siguro guys, dito lang muna ang ating reaction, napakahaba na. Pero sa mga gusto po pong panoorin itong sa mga gusto pa pong manood, puntahan niyo po ang channel ni Kalingap Tata upang mapanood niyo po ng buo. Pero dito guys, nakakuha natin ng maganda no. Dito pa lang sa kalahati ng ating reaction, makita mo ng ugali talaga ni Krista kung ano siya, no? Yung mga mensahe ni Krista talagang napakaganda, no? Sa tingin ko naman, hindi man tinuruan ng nanay niya yun eh. Kaso nga lamang, may bata talagang ganun. Porsigido, diba? Kita nyo naman, kininto niya kanina na nag-audition sa SM, hindi niya alam. Di po ba? Tapos, sabi ng nanay, talagang malakas ang loob, no? Hindi nahihiya. Alam niyo po, ang maging kapal ng muka, kung gamitin mo sa maayos, mapakinabangan mo. Kagaya ito kay Krista na, kumbaga, ibig sabihin na makapal ang mukha, malakas ang loob na gumawa ng mabubuting bagay. Huwag mong gamitin ang kapal ng mukha sa walang kahiyan. Kumbaga, sa iba mo gagamitin, ay mahirap po yun. Pero, alam niyo guys, ako, sabi ko nga sa inyo, may anak din ako, pero kumbinsido ako dun sa sinabi ni Krista na mag-aral mabuti, pag-igihin ng pag-aaral dahil
may magandang kinabukasan kapag ikay nakapag-aral na. Di po ba? So sa inyong lahat guys, yan, pakishare po itong video na to kasi ang ganda po ng mensahe ni Krista. No? Sa ngayon, wala pa itong love team. Kilig pa lang. Wala itong kilig. Solo vlog ito, no? Si Krista pa lang. So inaalam natin, ano ba si Krista? Ano bang pagkatao niya? Saan ba nagmana? So sa nakita ko guys, nagmana siya sa kanyang ina. Yung ganda, yung kulay. Yung sa kanyang talent naman sa pagkanta, mukhang gifted siya. Gifted. Hindi galing sa magulang. So yan naman po ang ating mahabang reaksyon sa araw na ito. At salamat din po. Salamat sa lahat. At siyempre, sana naman huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel upang mapabilang ka na guys sa ating mga solid subscribers. Yan, road to 300,000 na po tayo. So sa mga hindi pa po, huwag niyo pong kalimutan. Paki-click ang notification bell para updated ka po sa aking mga gagawing mga reaction video. Yan. Salamat pong muli. Isang mapagpalang araw sa lahat. At ito po ang iyong lingkod, Bobby TV 143. Nag-iwan ng magsikap ka at may pag-asa.